Panga Bingo Plus Panalo! Diba? Talaga nga naman. Nasa ka na nakarating. Ako ulit. Eto na nga na nakakaloka. Pinakahintay ng lahat, mga pangga. Talaga nga naman, para magkaroon tayo ng tsansang muling mag-uwi ng 500 pesos. Nako, eto na ang ating Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Pero habang hinihintay natin, Mare, na, na pumukado ang ating camera, pag-usapan muna natin ang episode na lalabas mamayang gabi. Correct. Mamayang gabi ay mapapanood nyo na po. Alas 5 po yan ng hapon actually. To be exact. On Spotify. Ang episode 8 ng, alam mo yun, ng ating Dabaklita sa podcast. Kung saan nga naman na alam mo yung matutunghayan ninyo at ating tatalakayin doon na ang mga taong kadalasan na ating sinasabihan na, huy, arte-arte mo lang. Huy, wala yan. Mga ganong aspeto. Kasi hindi tayo nasanay na sa kultura yata nating mga Pilipino, ang hindi tayo nasanay na pag-usapan at unawain ang mental health. Habang nanguhuli ka ng lamok. Diba? Mamaya po yan ang usapin tungkol sa mental health. Mapapanood nyo yan. With our special guest. Si Gandang Kara po yan. Hindi ba? Kung ano nga ba't dapat ba natin, kung paano natin sila dapat unawain, intindihin, diba? At mas lawakan pa natin. Siyempre, mas maiintindihan natin yan dahil meron tayong special guest mamayang hapon na doktor. Correct, diba? Si Doc Gorgie. Gorgie Rula? Gorgie. Hindi Gorgie. Gory? Hindi. Gines mo, hindi walang pangalan? Nawala sa isip ko, diba, si Doc Gregory Opeña. Gregory. Diba, na nakakaloka. Kaya nga naman, eto na mga panggan ako. Yan. Tungayin na natin para mag-uwi kayo ng 500 pesos na cash prize. Eto na, at pagulungin na natin ang bola sa ating Pinoy Draft Ball. Kung ano nga ba lucky card na makukuha ng programa Baklitas, ay eto na inyong tutukan at pakinggang maigi. Ayan, lumalaglag ang bola, gumagalaw. Lilipat pa ba yan? Ay, hindi na siya lumipat. Hindi baso ang pinagalaw yung bola. Yung bola ang tumalembong at huminto sa lalaki. Ay! Lalaking mapagmahal. Diba? Ang ating lucky card para sa programa Baklitas ay King of Hearts. Wala kayong pwedeng gawin kundi tandaan po lamang yan para mamayang gabi ko nagbigay ng hudyat si Kuya Chico sa kanyang programa at paikutin niya ang roulette at matapat sa programa Baklitas. Kailangan mong masabi ang King of Hearts para makuha mo ang premium 500 pesos. At kung ikaw naman ay tutok sa ating online platforms, ang digital, diba, sa Facebook, TikTok, diba, pwede ka magkaroon ng chance ng makuha ang additional 500 pesos kung ikaw ang maswerteng mapipili. Diba? Instant 1,000 pesos ang pamimigay natin yan. Hatid yan sa atin ng Bingo Plus. Correct. Diba? Na nakakalo. Ganon kasimple, ganon mapagmahal. Diba? Ang Energy FM at ang Bingo Plus sa ating mga pangga na walang sawang sumusuporta sa atin. Pero paalala lamang, pangga, na gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Cheers, Miss Dabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. O yan ang sasabihin mo. Ano? Eto Sigaw. na nga ang sasabihin niya. Sigaw. Kasi naman, sigaw! Para may gusto ka bang batiin? Lahat pa rin mga nakatutok sa atin, Metro and Mega Manila, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagtutok lagi sa Energy FM. At syempre sa mga nanonood sa atin via our digital platforms on Facebook, TikTok, at ang ating team replays on YouTube. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Oo. Yan. O ikaw? Ay, batiin lang din natin. Wow, ikaw. Dali kasi yung yung cordon. Buringot. Yung cordon kasi ng... Ganyan magsalita yung mga matandang dalaga. Ay, talaga. Mga Diba? napaglipasan.
Hindi! Oh. Ayan, bati lang natin yung mga nanonood sa atin all over the world. Ayan, abangan ninyo kasi this Saturday may shoot ang aming ang Baklita sa podcast. Correct. Merong kaming special guest na nagbabalik dito sa Pilipinas. Ay, posible bang magbalik siya sa Energy? Ay! Kasi marami nagtatanong, babalik ba siya? Marami nagtatanong kasi kahapon nakita yun. Dito bumisita. Oo nga. Siya ba ang bagong DJ ng Energy FM? Wow! Syempre mga mangga, talagang nga naman to Dayos level. Itong ating papaksain para sa araw na ito ay talagang, alam mo yun, aani ito ng samut-saring pang-ano na yung inintrohan mo na yung chika. Oo. Teka lang. Sige, go. Oo, batiin lang muna din natin ang mga nanonood sa atin dyan sa Makati. Ayan, si Aling Choleng, Arnold, Sebastian. Ayan, nanonood sila ngayon. At sa lahat ng mga nanonood sa atin sa kani-kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Hello po Energy sa inyong FM. lahat. Maraming salamat sa pag-antabay nyo. Ay, batiin ko lang din si Papa O.O.G. Diaz, si Mama Loy at si Mrena. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panunood. Correct. Ay, pero eto, meron akong chika for today's video, Mare. Kasi, di ba ilang buwan na rin lang ang nakalilipas. Ang nakalipas, mula ng pag-usapan din natin ito dahil talaga namang inabangan ito ng mga netizen. Correct. Kung ano na nga ba ang kahihinatnan ng magiging pelikula or naging pelikula nitong si Daryl Yap. Oo. 'Di ba? Kasi Mare, Daryl Yap. Tahimik ka. Oo. Kasi nga Mare, habang tahimik ang lahat dahil nga alam mo naman nangyayari sa politika ngayon. Ako'y nag-message dati kay Direk Daryl kung tama ang pagkakatanda ko. Parang last month yata yon. Hinihingan ko siya ng update tungkol dun sa pelikula niya kasi nga 'di ba hindi nga naipalabas nung nakatakda sanang ipalabas nung February 5. Pero ang sabi niya kasi hindi ako pwedeng magbigay ng kahit ano pang mga pahayag. At kung pwede, wag na lang munang pag-usapan kasi hinihintay ko pa na maisampa yung kaso. Kasi noong mga panahon na yun, hindi pa siya sinasampahan. Yes. Ngayon nga, Mare, Daryl Yap kinasuhan na ng cyber libel dahil sa Pepsi Paloma movie. Kinasuhan na ng cyber libel, Mare, ang direktor na si Daryl Yap matapos ang reklamo ni Vic Soto laban sa teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Sa inilabas na resolusyon ng Muntinlupa Regional Trial Court o RTC ay natukoy na may sapat na basihan ang isinampang kaso ni Vic Soto, kaya iniakyat na ito sa hukuman mula sa tanggapan ng piskal. Ayon sa 3 pahinang dokumento, may petsang March 17, 2025 na permado ng Assistant City Prosecutor Elvin Kit Barrios ay sinampahan na si Daryl Yap ng kasong cyber libel alinsunod sa Article 353 at 355 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 4 ng Cyber Libel Prevention Act of 2012 o RA Republic Act 10175. Isa sa mga pangunahing dahilan, Mare, eto makinig kayo mga pangga, Mare, ha. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kaso ay ang tahasang pagbanggit sa pangalan ni Vic Soto sa teaser ng pelikula kung saan ipinakitang eksena ni Gina Alahar, hindi ni Pareño, at ni Red Bustamante bilang Charito Solis at Pepsi Palermo. Pepsi Paloma sa nasabing eksena ay tahasang tinanong nitong si Gina Alahar kung si Pepsi Paloma ba ay ginahasa ni Vic Soto at sinabi nga ni Pepsi Paloma doon, oo. Ayon pa sa resolusyon, Mare, na ginamit ni Daryl Yap ang kanyang personal na Facebook account upang ipakalat ang teaser ng pelikula. Yung malisyosong video teaser. Na may layuning sirain o dungisan ang reputasyon ni Vic Soto. At inilantad siya sa pangungutya, galit at pagkapuot ng publiko. So ibig sabihin talaga ngayon, naisampa na ang kaso because may probable cause na. Eto pa nga, Mare. Nakita. Dagdag pa rito, Mare, ay nilinaw rin ni Barrios na isinasagawa ang expedited preliminary investigation. Ayan ng kaso. Alinsunod sa Section 8 Rule V o Rule 5 ng DOJ Department Circular Number 28 Series of 2024 dahil sa parusa
na dahil sa parusa para sa nasabing krimen. Ayan, na mahigit 6 daw na taon na pagkakakulong, Mare. Para sa posibleng multa. Alam mo ba kung magkano ang posibleng multa? Magkano? 10,000. 10,000 pesos. Pero 6 years imprisonment. Oo. Ano yun, Mare? Yung hindi pala multa, parang piyansa? Oo. Pero 6 years of imprisonment yun, Mare, kung sakasakali. Wala naman nabanggit, Mare, kung magkano ang hinihinging danyos or hihinging danyos kung sakasakali. Pero ang nakasaad sa batas is 10,000 pesos of fine. Plus 6 years imprisonment. Yon. Since isang pa na kung 2 counts ito, so ibig sabihin 12 years. Oo. 12 years siya posibleng makulong kasi kung per case ito, kasi 2 counts eh. Kung first count is 6 years, so sa second count kung mapapatunayan di guilty, papatong ba ito? Ganun ba yun? Magiging 12 years. Kasi nga, Mare, di ba, hindi pa naman natin alam kung madadagdagan pa yung kaso. Oo, di ba? Kasi kagaya ng sinabi dun sa iniulat mo na ang gumagawa, ina-expedite pa din nila yung iba pang mga investigasyon at kung posible pang madagdagan yung i-final na kaso. So, ibig sabihin ba nito kakanta na siya ng Pearly Shell? Oo. Ganun ba yun? Oo. Diba? Kasi Mare, diba, kung matatandaan mo, sa nakaraan nating guesting ng sa nakaraan nating podcast na may guest tayo mga tarot card reader. Anong sabi ng ng tarot card reader natin? Diba hindi naman daw makukulong si Daryl Yap? Hindi. Kasi tinanong natin yan eh. Oo. Diba? Na parang magkakaroon ng parang pag-uusap, pagkaklaro. At saka may perang pinag-uusapan daw. Correct, diba? So, posible kayang areglo. Sa tarot card reader. Posible kaya, Mare, na areglohin na lang ito? Well, siguro naman kasi kumaga parang, nung sinabing itinigil naman din talaga. Pero syempre, yun nga, the damage has been done. Diba? Siguro doon na lang sa danyos na lang na posibleng, alam mo yun, na pagbibigay na lang ng multa doon sa ginawa, diba? Tapos siguro, kasi, hindi natin masasabi kasi katulad niya yung mga nakapaligid kay Big Soto na apektuhan na. Tulad na lang ni Pauline nung diba, na kinukutsana na hindi naman na mabubura kasi sa isip ng tao yun na na-labelan na. Kahit pa sabihin mong wala pang patunay na totoo nga, diba, na inilabas na si Big Soto nga yung gumahasa di umano kay Pepsi Paloma, yun ay magiging tatak kasi ng tao na hindi rapist ka. Oo. Diba? At alam mo yan, Mare, kapag anak ka ng rapist, diba, yung mga tao, grabe ang pang-aapi sa mga diba? Lalo pat ngayon, syempre, yung anak din niya. Lalo na hindi pa naman napapatunayan. Diba? Syempre, yung mga kaklase nun, magiging kaibigan, lahat yun, may social media na tinitignan. Paano kung nadaan yung sa kanila? Magiging, alam mo yun, tumpulan siya ng bullying na sa eskwelahan. Ayan pa nga sabi ni Jeff Tads. Actually, tama itong sabi ni Jeff Tads. Dahil dyan, mga Mare, ay nakaka-curious na tuloy na mapanood ng mga tao ang movie na yan. Diba? Actually, syempre, diba? Mas lalong hindi na mapapanood, Mare. Mas lalong hindi mapapanood. Kasi may 2 counts na eh. Na talagang tinutuhanan na, sinampan na. Nakasaklaw yan mismo sa guidelines ng MTRCB na kapag may kasong nakabinbin na sa korte, kasi sinampan na. So tuluyan na talagang hindi na talaga ito may palalabas. Di ba tinanong din natin kamakailan lamang ang MTRCB tungkol dito kung sakasakali ba ay posible ding maipalabas sa Netflix? Ang sabi nila ay parang hindi yata bet din ng Netflix. Oo, nagawin. Pero yun na nga, talagang hindi rin natin alam kung saan pa ito pwedeng maipalabas, maipakita. Kasi nga, di ba, parang nga naman doon natin malaman pare-parehas din naman kung talagang nga naman may basihan ba? Ano nga bang, alam mo yung angulo nung storya, nung pelikula, para din maunawaan din naman natin saan nanggagaling bilang isang director at artist si Direk Daryl Yap, diba? Na bakit niya nga ba yun na ipalabas? Kasi, degradable. Nandun na tayo. Diba? Meron kang talagang, alam mo yung pinahamak na tao, which is si Big Soto, pero sana, hayaan nyo din mapanood ng publiko yung pelikula kung saan nanggaling yun. Bakit nga ba nasabi yun? Bakit nga ba naipalabas yun? Diba? Yung mga ganong aspeto. Pero, sabi nga ni Chair Lala, paano ipapalabas kung may nakasampang kaso? Lalo na ngayon. Kasi noong mga panahon na yun, diba, pinakukuha yata siya. In fairness naman, dumaan naman sa due process, diba? In fairness to MTRCB, binigyan nila ng chance para lang kumuha ng clearance
sa korte bago nila i-review. Hindi dahil sa ayaw nila. Hindi yata umabot, tama ba? Oo, hindi. Kumaga hindi na pagkalooban talaga ng permit Kasi yung pala, eto na, isasampa na pala kasi talaga yung kaso. Correct. Kaya mas lalong paano ang clearance, diba? Waling. Samantala, Mare, sinubukan sana natin. Susubukan sana natin na hingian pa si Direk Daryl Yap. Ng pahayag. Ayan, ng pahayag. Pero nakita nga natin na ngayon ay nagbabakasyon ito. Correct, diba? Kumaga parang siguro, alam mo yun, to relieve the stress, diba? Kasi hindi naman biro itong, aminin naman natin, hindi biro itong pinasok niya. Diba? Kumaga bumangga siya ng isa sa mga, alam mo yun, haligi ng industriyang pelikulang Pilipino. Diba? Na kumbaga nire-respeto ng tao, diba? Hindi naman sa sinasabi kong hindi nire-respeto si Daryl Yap. Pero syempre, diba? Iba kasi itong storya na ito. Pero Mari, diba? Sabi nga nila, bakit ka magagalit kung hindi totoo? Yun ang sinasabi naman ng ibang netizen. Yun nga, diba? Kaya nga, diba, sabi din ni Jeff Oliveros na bakit hindi kasi na lang ipa-showcase ito at ang tao ang humusga kung ano nga ba talaga ang dapat. Kasi nga baka yung pelikula naman, ito yung way para malinis ang pangalan ni Vic Soto. Dahil nga sa matagal ng panahon na nakaangkla ang pangalan ni Vic Soto sa kasong hindi naman nag-exist. Correct. Diba? Alam mo, sa pananaliksik nga natin, Mare, yan pala, parang panakot lang pala yan dati. Hindi naman pala yata daw nag-exist. Hindi naman daw talaga, diba? Walang kaso. Ayun diba? nga, sabi ni Mabel, hindi naman totoo ang rape na nangyari. Gawa-gawa lang yon ng manager ni Pepsi Paloma. Na si Ray de la Cruz. Kaso, patay na si Ray de la Cruz. Ayan. Subaybay kayo noon, dalaga pa ako. Ayan. Sonic Aybayan Kuya. Sinubaybayan ko yan. Wrong spelling is? Wrong! Next. Balik na lang sa dati. Diba? Totoo naman, baka naman kasi batch niya talaga ito. Na kumaga parang inantabayanan nila. Wala rin naman tayo sa... Alam mo may edad na. Kasi diba? Mali-mali na yung spelling, malabo na mata. Hindi. Kasi siguro sa gigil din niya lang mag-message. Kaya diba nagdidikit-dikit yung daliri mo sa iba-ibang letter. At saka may gout na, namamagay yung mga joints. Correct, may mga ganong aspeto. Kaya, diba, sana lang talaga mapagbigyan na para malaman lang din naman natin kung talagang, alam mo yun. Dahil, diba, you owe that to the public kasi talaga nasa kasaysayan niya ng Pilipinas yung usapin na yan eh. At naging malaking usapin yan. Correct. Pero bigyan din naman natin din ng chance. I'm not taking the side of Daryl Yap, diba, or anything else. Pero, dun lang tayo kasi para malaman natin, dun tayo kumuha ng magiging point of view natin. Diba? Pag napanood na natin. Naku, Mare, napapanahon pa naman ito dahil alam mo naman ang mga sinusuportahan ngayon ni Direk Daryl Yap, diba? So, parang sinasabi pa ng iba na, ayan, diba? Nakukuha nyo na yung mga deserve ninyo. Yung mga ganyan, may pa-deserve. May mga, alam nyo, wala namang kinalaman siguro yan sa politika dahil nga direktor siya eh. Nagigigil ako. Ba't nanggigil ka? Wala, kasi mga pa-deserve. Kayong ano-ano dyan. Hala! Ikaw ba? Ayoko sumagot yan sa magiging tanong mo. Wag na. Ray de la Cruz, diba? Kinorek niya yung pangalan. Ate Mabel, hindi naman po yan yung pinako-correct namin. Yung huli niyo pong mga... Ano pong ibig sabihin ng subaybay ko yan noon, dalaga ko, Sonic abaybayan ko, yan kaso noon. Okay, wrong spelling is wrong! Di ba nakakaloka? But anyway, so, alam mo yun, aabangan pa rin natin kung ano nga ba magiging Pero sana, di ba, makuha pa rin sa, alam mo yun, pag-uusap na lang. Kung magre-rely tayo dun sa sa tarot card reader natin, by the way guys, available pa rin yan sa Spotify ng The Baklitas. Ayan, panoorin ninyo. Sa, yan, title ng Hula Hoops. Diba? Nandun po yan, na itanong namin po yan sa baraha. Kung ano nga ba magiging kahinatnan, kung maipakukulong ba ni Vic Soto si Daryl Yap. Hindi nga namin tinanong kung magtatagumpay ba si Vic Soto or magtatagumpay ba si Daryl Yap. Ang tanong talaga namin ay kung makukulong ba. Diba? Nandun po yan, kasama po yan dun sa episode na aming
Ulitin lang po namin, disclaimer lang ha, ito'y mga gabay lamang at hindi namin sinasabi na yun ang mangyayari. Correct, hindi ba? Baka may mga magalit. Nasabihin, bakit sabi ng tarot card? Baraha yun. Oo. Diba? Baraha ka din ba? Oo, diba? Magkalahi kayo ng baraha? Gumawa kasi ng, pampera. Ay, naku okay. na naman, Wrong spelling is wrong. Two more correct answer and you will be facing the jackpot round. Auto-correction, Inday Mabel, type error. May mga phone kasing ganun di ba? Uy, Hindi, aminin man natin, may mga teleponong atribida minsan, yung pag may ita-type ka, bigla niyong i-correct na ganun, hindi naman yun yung gusto mong sabihin. Oo, pero ang questionable sa akin, yung binigay naming flower dun sa aming guest, bakit wrong spelling po yung card? Mali po yung... Ay! Yung ano ba yun? Nakalimutan ko na. Basta ko lang ng yung your. Oo. Diba? At buti na lang binasa ko yung card. Oo nga. Diba? Na nakakalo. Grabe pa naman yung guess. Ay! Nakaabangan nyo yun. Anyway. Grabe yun. Pagod ako. Napagod ako sa pagsabat. Oy! But anyways, ako mga pangga, mapakatutukuan pa rin natin yan. Siyempre, lalo pat ngayon kung naisampa na nga ang kaso ng 2 counts of cyber libel case laban sa direktor na si Daryl Yap. Kung madadagdagan ba ito or hanggang doon na nga lang ba? At kung ano nga ba ang pwedeng maging sintensya ni Daryl Yap sakaling alam mo yun, maging guilty siya sa kasong isinampa ni Vic Soto laban sa kanya. Papakatutukan pa rin natin yan sa takdang panahon. Parang huli ko yata narinig yung salitang sintensya nung araw pa, nung uso pa yung death penalty. Hindi ginagamit pa rin naman siya ngayon. Sintensya? Oo, kasi yan ang Tagalog word for sentence. Diba? Ay, tara na, magpaalam na tayo. Diba? But anyways, mga pangga, maraming salamat po sa inyong pagantabay. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At bago kayo talagang magpaalam, yes. Eto na, gusto nyo bang maging G na G sa paglalaro ng bonggang-bongga? Yes. Ay, nako, eto na. Sino ba na mga may ayaw ng fun and exciting na laro? Lalo pat kung boring ang oras mo. Kung mahilig ka mag-tong-its at iba pa, tara na sa Game Zone. Diba? Kasi nga mare, unbelievable sa Game Zone dahil you play real games of tong-its with real player for free. Syempre may chance ka pang maki-split sa over 34 million pesos at may chance ka din to claim 14,640 pesos daily. Wow! Fairness, At alam mo mamare, na makukuhang cash credit ay pwede mo rin pambili at panglaro sa kahit anong game. Kaya i-cash out na. Gusto ko yan. May dalawang event araw-araw. Chika na ba? Pwede mong i-visit ang gzone.ph or pwede mong bisitahin ang kanilang Facebook, Instagram, TikTok at Tara Game Zone. G na sa tong-its. Tara na. Game Zone na. Tandaan na ang gaming ay dapat fun lang. Diba? Ang ganda ng script. Tama. You can visit pagcor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 20242564. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Yan, diba? Bye na sa inyong lahat. Tara na sa G-Zone. Muli kami po ang same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ay nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!